Kaya ang asawa, maliwanag dito mga kapatid, na ang asawa pala gantimpala ng Diyos sa ating buhay. Lalo na sa ating mga pinagsisikapan sa trabaho. Tingnan po natin yung mga ready na, yung mga matured na, nabibiyayaan sila ng mabait at mapagmahal na asawa. Bakit? Hindi sila nagpadalos-dalos sa pagpapakasal o sa pagpili ng mapapangasawa. Gaya ng ating couple na sineselebrate nila ang kanilang pag-ibig ngayong gabi. Kaya ang sabi sa Kawikaan, chapter 19, kaya ang ganda ng verse na ito enjoy life with your wife whom you love. For this is your lot in life and in your toilsome labor under the sun. Sa ibang translation, ang ginamit sa New Living Translation ay reward. Purihin ng ating Panginoon. And so, ang ating topic ngayong gabi ay purpose of marriage. Biyaya ng Panginoon, yung magkaroon ka ng mabait na asawa, yan ang reward na galing sa Panginoon. Sino dito mayroong mabait at mapagmahal na asawa? Magsabi ng glory to God. Di ba talagang mapapag-glory to God ka? Talagang mapapasalamatan mo ang Panginoon. Dahil yan ang sabi sa Kawikaan, chapter 19 in verse 14. Yang bahay, yang kayamanan, yan ay manang mula sa Diyos. You can inherit good house and even wealth, riches and treasures. You can inherit them from your parents. Pero yung mabait na asawa, hindi mo yan mamamana sa iyong magulang. Kundi saan yan galing? Pwede bang basahin natin lahat yan? Sa Kawikaan, chapter 19, verse 14, ready begin. Bahay at mga kayamanan ay pinamana sa mga magulang. Ngunit ang mabait na asawa ay galing sa Panginoon. Praise the Lord! Kaya maaaring ang magulang ni Brother Hill. Nandito ba ang magulang ni Brother Hill? Wow, taas ang kamay. Ang magulang ni Sister Lenny. Wala ngayon. Maaaring si Brother Hill ay maraming pamana na tinanggap mula sa magulang. Kayamanan, maaaring may bahay, pero biyaya ng Panginoon, ang kanyang asawa ngayon ay manang mula sa Panginoon. Praise the Lord! Kaya bigay ng Diyos, regalo ng Diyos. And so, our topic tonight is entitled, The Purpose of Marriage. Ano po ba talaga ang layunin? Bakit nag-aasawa ang tao ayon sa Biblia? First and foremost is companionship. Kaya dito naghanda ako sa inyo ng kaunting PowerPoint so that you can easily understand and easily keep it in your heart and in your mind. And all the more, live it. Ipamuhay yung mga salita ng Diyos na ating natutulan, na papag-aralan, na papakinggan, na babasa. So the first purpose of marriage is for companionship, to share life together. And this is what we can read from Genesis chapter 2 sa verse 18. Alam niyo po, ang Diyos ay Diyos na marunong sa lahat. Amen. Our God knows everything. Kaya alam ng Diyos ang mga challenges na nahaharap natin sa araw-araw na buhay. Alam din ng Panginoon yung ating mga napagdadaanan. Even our struggles in life, our God knows them. At alam ng Panginoon kung gaano kalaking challenge yung mabuhay na nag-iisa. Hindi ba meron tayong kasabihan, no man is an island. Ang galing nyo. Dahil talagang mahirap mabuhay na nag-iisa. Kaya nang likhain ng Diyos ang unang tao. Sino nga yung unang tao na nilikha ng Diyos? Si Eva daw. Si Adan. Yan. The first creation of God, the first man created by God was Adam. Nakita ng Diyos ang hirap ng kanyang sitwasyon. Kaya sabi niya sa Genesis, sa chapter 2 verse 18, the Lord God said, "It is
good for the man to be alone. Kaya mahirap pala sa isang lalaki ang mabuhay ng nag-iisa. Kaya ang sabi ng Panginoon, I will make a helper suitable for him. Purihin ng Panginoon. Naalala ko yung laging binabanggit ni Bishop Aldrin sa mga wedding na kagaya nito, na mayroon daw trabaho na ibinigay ang Diyos kay Adan bilang unang nilikha. At alam niyo ba kung ano yung unang trabaho na ibinigay ng Diyos kay Adan? We can read it from the next verse, in verse 19 hanggang sa verse 20. Same chapter. Sabi dyan, now the Lord God had formed out of the ground all the wild animals and all the birds in the sky. He brought them to the man to see what he would name them. And whatever the man called each living creature, that was its name. Kaya ang first job, ang unang trabaho na ibinigay ng Diyos sa lalaki, si Adan na kanyang nilikha, pangalanan ang lahat ng mga hayop na nilikha ng Panginoon, kasama ang mga ibon. Kaya tignan nyo, very masculine ang mga pangalan ng mga hayop. Kaya kabayo, diba? Kalabaw, aso, ano pa yung mga pangalan ng mga hayop na very manly? Diba ha? Unggoy daw, ano pa? Ha? Pusa, mga makapangyarihan, di ba? Mga malalakas. Ang nagpangalan kasi ay si Adan. Purihin ang ating Panginoon. Kaya, paano naman yung babae? Kaya, siyempre, kung ang mga hayop at mga ibon, pinangalanan ni Adan, sabi sa Bible, kaya ang pangalan ng mga malalakas na mga ibon, Agla. Diba? Purihin ng Panginoon. Ang babae naman, pinangalanan niya ang mga bulaklak at ang mga halaman. Kaya ano ang ipinangalan ng mga babae? Dahlia. Ano pa? Ha? Daisy. Rose. Mga halaman, ano? Purihin ng ating Panginoon. And so, in this verse, dahil ba ng Panginoon sa dami ng kanyang creation, ang daming klase ng mga hayop, kailangan ni Adan ng makakatuwang. Kaya yan po ang asawa. Ang asawa ay kasama. Companion, helper, katuwang. Purihin ng Panginoon. Yung iba naman tuwang-tuwa, maganda, may helper. May maglalaba, may mamamalansya, may magluluto, maglilinis ng bahay. Pero alam niyo mga minamahal, remember that our God gave Eve not as Adam's servant, hindi servant, okay? But as his companion. And when we say companion, it means you have your partner, you have your friends, and you also have your helper. Kaya hindi lang panay helper na lahat ng trabahong bahay sa kanya na. Katuwang lang, katulong, purihin ng ating Panginoon. You have your companion, kasama mo araw-araw sa paggawa, sa pagtatrabaho, purihin ng Panginoon. When you have your companion, you also have your friend. Alam niyo, ang hirap kaya ng walang kaibigan. Malungkot ang buhay. Pero tignan niyo kapag ka meron kang kaibigan, kaya di ba ng mga kabataan pa tayo, naghahanap tayo ng maraming kaibigan, mga lover cards, kasi parang masaya ang buhay nang meron kang kaibigan. But you know, when you have your husband, you have your wife, you have your companion, your true best friend. Purihin ng Panginoon. Kaya sa buhay may asawa, you will share your everything with your spouse. And yes, that is how beautiful marriage is. Purihin ng Panginoon. You share with each other your joys and your sorrows. You share your victories and your failures. You share your dreams and duties. Yung iba kasi ang gusto nila panay joy. Wala nang sorrow. Pero sa buhay na ito, hindi naman laging joy. Kung mayroong joy, paminsan-minsan, mayroong sorrow.
Pero it doesn't mean na dumarating ang mga sorrow ay hindi na masaya ang buhay. Kundi, mas na-define mo pa nga kung ano ang joy, ano ang pagiging happy, ano ang pagiging glad, dahil nakaranas ka ng sorrow. Purihin ang ating Panginoon. Sa buhay na ito, hindi palaging victories. Minsan may failure. Masama bang mag-fail minsan? Alam nyo, ang failure minsan, lesson in life. Kaya nga para magtagumpay ka, minsan, kinakailangan mong dumaan sa mga kabiguan. But it doesn't mean na nag-fail ka, end of life na. Ano sabi nga ng mga matatanda? Yung mga failures sa buhay, mga pagsubok, trials, temptations, ano pa, problems, gawin mo raw tungtungan, para lalo ka pang lumago at maabot mo yung iyong mga pangarap. Kaya when you have your companion, you have someone whom you can share your dreams and your duties. Ang masarap kaya yung mga pangarap mo may nakikinig sa'yo. At napakaganda na yung mga dreams, ambitions mo, hindi lamang merong kang kasama na nakikinig, kundi merong kang katulong na yung iyong mga pangarap ay abutin. And this is the design of God to those who are entering into marriage. Exactly the plan of God for our dearest brother Hill and sister Lenny. That both of them will be companion. Purihin ng Panginoon, yan ang unang purpose. Companionship to share life together. Purihin ng Panginoon. Kaya nga sa kasalan, naririnig natin ang mga traditional marriage vows. Mamaya maririnig din natin yung ginawang marriage vows ng ating mga kapatid. Alam niyo, yan ang isa sa mga highlight ng kasalan. Yung sumpaan, mga pangako nila sa isa't isa. But you know, merong mga traditional marriage vows. Ano yung sabi? For better, for worse, for richer, for poorer. In sickness and in health. Till death do us part. Purihin ng Panginoon. Yung iba panay better, masaya. Pero kapag ka worse na, ayaw na, hallelujah, iniiwan na. Yung iba gusto lang for richer. Kaya sabi, kumuha ka ng may tatlong M ba yun o 4 na M? Ha? 3 lang ba yun? Ano raw yung M? Mayaman, matanda, mayaman, kayo ang may sabi niyan. Hallelujah. Kaya, yung iba, kapag ka malakas, sige, okay. Pero pag nagkasakit na, iniiwan. Pero yung tunay na pag-ibig at pagmamahal, kahit sa panahon ng mga pagsubok, panahon ng kahirapan, panahon ng karamdaman, hindi nang iiwan. Kaya hindi nang iiwan sa ere. Bakit? Sabi nga, companionship. You are to share your life together when you enter into marriage. Purihin ng Panginoon. And so, dear brothers and sisters, always remember that marriage is not about finding the right person, but being the right partner to your spouse, especially in the presence of God. Purihin ng Panginoon! Kaya nga yung iba talagang hirap na hirap hindi makapagpakasal. Yung iba mas pinipili nila, hindi na lang tayo kasal. Kasi ang gusto muna nila to find the right person in their life. Pero yung iba, ang dami nang kinasama, hindi pa nila makita yung right person. Pero alam niyo, sa true marriage that is blessed by our God, marriage is not about finding the right person, but being the right partner to your spouse, especially in the presence of God. Purihin ang ating Panginoon. Kaya sa church, when you enter into the blessedness of marriage, you will really keep each other. Hindi ka talaga magnanasa na humiwalay.
Kahit na may hirap kang nararanasan, you will always choose. You will always decide to stick together. Why? Because that is the first purpose of marriage, companionship, to share life together. Purihin ng Panginoon. Kaya biyahe ng Diyos sa kasal, hindi ka lang nangangako sa iyong asawa, kundi higit sa lahat, ikaw ay nangangako sa harapan ng Diyos. Purihin ng Panginoon. Kaya ang gawain ngayong gabi, mga minamahal, ay mayroong pagbubulay ng salita ng Diyos, that we may fully understand the plan and purpose of God in marriage. Purihin ng ating Panginoon. Ang Diyos ay mayroong banal na layunin sa pag-aasawa. And what is the first purpose of this marriage? Companionship, to share life together. Purihin ng ating Panginoon. And true companionship means walking together in faith. Kaya magkasama kayo sa pananampalataya. Kasi sa Diyos kayo sumumpa. Ano pa? Communicating in love. Kaya pagdating sa mga usapan sa bahay, always with love. Kasi pag mawala ng love, yung usapan hindi na magiging maayos. Hindi na magiging tahimik. Magrarambulan na. Magsisigawan na. Maya-maya, may sasama ng mga bagay-bagay na lumilipad. Bakit nawala na ng love? Kaya, true companionship pala, it means walking together in faith and communicating in love. Kaya sa tuwing kayo po mag-uusap, always remember, communicate with love. Kaya nga sa mag-asawa, merong mga love terms. I don't know, Brother Hill and Sister Lenny, kung ano yung mga love terms nila. Ano ba, honey? Mahal. You know, may sweetheart. Love. Di ba? Daddy, mommy, yan, pagka nagkaanak na, pero pag wala pa, mga love, sweetheart, di ba, ganyan. Ewan ko lang kung i-reveal nila or they will choose to be private na lang, kung ano yung tawagan nila sa isa't isa. Yung mga Bisaya, minsan natawagan nila palangga, di ba? Ewan ko silang dalawa kung ano, siguro mamaya ibubulong nila sa atin. Purihin ng Panginoon. Kaya, ang sabi ng salita ng Panginoon, sa Ecclesiastes chapter 4, in verse 9 to 10, two are better than one. If either of them falls down, one can help the other. Ecclesiastes 4, 9 to 10. Purihin ng Panginoon. Kaya in marriage, when you have your companion, you have someone who will stand together, who will stand with you in every season. Ano man ang mangyari, pag-init man, pag-tiriwe, sabi nila sa Mindoro, panahon ng kagipitan, hindi kayo maghihiwalay. Purihin ng Panginoon. Why? Because you are meant to be companions. Praise the Lord! Number 2 purpose of marriage is, kaya ito ay letter C. Mga C ito. Ang unang C natin ay companionship. Ano yung pangalawang C? Completion. Ano yung completion? To reflect God's image together. Praise the Lord. This is what we can read from Genesis 1 verse 27. Kaya sa marriage ay nangyayari sa atin ang completion. Nakukompleto mo yung layunin ng pagkalikha ng Diyos sa iyo. Yung pagkatawag ng Diyos sa inyo na mag-asawa. Ang sabi sa Genesis 1:27, so God created mankind in His own image. In the image of God, He created them, male and female, He created them. Purihin ng Panginoon. Kaya tayo pala, we are called, we are created according to the image of God. Biyaya ang imahe pala na ating ipinapakita, nire-reflect sa pagiging mag-asawa ay walang iba kundi ang Diyos na lumikha sa atin. And so, dear brothers and sisters, remember, tandaan ninyo ano daw, that marriage is not just a social event.
but it is a spiritual covenant. Kaya sa iba, parang ang wedding social event lang. Kaya pagkatapos ng mga seremonya, maaaring sa consulate, kung saan kinakasal, ay ang kainan na ang gusto ng tao, di ba? Parang ganun na. Tapos ano pa? Yung mga sayawan, mga party, kasi may celebration. Pero naniniwala tayo that marriage is not just social event, but it is a spiritual covenant. Kaya ito ang inikha ng marriage, hindi tao. Diyos ang may akda nito. And so it is a binding agreement, not only in the social world, but in the spiritual realm. Purihin ng Panginoon. Hindi ba may part ng wedding ceremony na sinasabi, maaari kanina ay narinig niyo yun, do you take, maaari sinabi, Hill, o kaya Lord Lenny, to be your lawfully wedded wife or husband? Ano yung sinagot niyo kanina? Oo, parang si brother kinasal na. Tama, no? O nasasariwa na ng mga panahon na sa'yo kinasal. O, diba? Do you take, here, to be your lawfully wedded husband? Anong sagot ni Sister Lenny? Yes, I do daw. Yan. Kaya tinatanong ng mga ganyan sa seremonya ng kasal. And they have already undertaken the ceremony where they had the wedding ceremony. Etong ginagawa natin ngayon ay tinatawag natin na wedding blessing and celebration. Kaya paano tayo mabibless? Sa salita ng Panginoon. Kaya pagkatapos naman ng pagbubulay ng salita ng Diyos, ando naman ang ating pagsasaya para sa ating mga panlupang katawan. Purihin ng Panginoon. And so kapag sinabi na ng ating mga kapatid kaninang umaga, I do, it means that they are tying their destinies. Kaya may kanta, di ba? You are my destiny. Naniniwala ba kayo you are destined to be together? Amen. Oo, tamo. Kaya ang lakas ng sigaw sa Lenny na amen. Hindi lang I do. Kung si Brother Hill, I do. Si Sister Lenny naman, amen. Purihin ng Panginoon. Kaya sabi sa Matthew 19 verse 6, because they are meant to be together, they are destined to be together. Purihin ng Panginoon. Ang sabi sa Matthew 19 verse 6, silang dalawa ay hindi na dalawa, kundi sila ay iisa na. Purihin ng Panginoon. So, can we read it all together, especially our newlywed? So, they are no longer two, but one flesh. Therefore, what God has joined together, let no one separate. Purihin ng Panginoon! Yung pinagsama ng Diyos, huwag paghihiwalayin ng tao. Why? Because the purpose of their marriage is not just for companionship. All the more, it is for completion. Their task is to reflect God's image together. Purihin ng Panginoon! At ano ang image ng Diyos na ibig ng Panginoon ma-reflect sa kanilang buhay? Ang image ng Diyos that our God is love. Naniniwala ba kayo our God is love? So, kinakanta tayo na ang Diyos ay pag-ibig. 1 John chapter 4 verse 8. Ang sabi ng salita ng Panginoon, God is love. Kaya ang bilin ng Panginoon, yung binasa natin kanina sa ating scripture reading, ng Ephesians 5 verse 25, husbands. Kaya ito kay Brother Hill, lahat ng mga husbands dito, taas ang kamay at magsabi ng Praise the Lord! Praise the Lord! Pwede nyo ba sabihin, I'm proud to be a husband? Yan, parang hindi pa convincing Lakas-lakasan nyo nga that I am proud to be a husband. Ano ba bili ng Panginoon sa mga husband? Ephesians 5:25. Husbands,
love your wives just as Christ loved the church and gave Himself up for her. Purihin ang ating Panginoon. Kaya ibig ng Diyos ang mga asawa ay maging mapagmahal sa kanilang kapareha. Kaya unang-una na ang mga husbands. The message of God is to love your wife. Paano ba inibig ng ating Panginoong Jesucristo ang iglesia? So, Christ loved the church. Jesus Christ died for the church. Jesus Christ redeemed those who are members of the church. Kaya sa pamamagitan ng dugo ng Panginoon, ang mga sumasampalataya sa Kanya ay pinatawad at tumanggap ng kaligtasan. Naalala niyo yung John 3:16? For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him will not perish but have everlasting life. Purihin ang ating Panginoon. Kaya sabi sa Ephesians 5:28, in the same way, husbands, kaya mga husbands tinatawagan, husbands ought to love their wives as their own. Purihin ang ating Panginoon. Husbands, love your wives and do not be harsh on them. Colossians 3:19. May mga asawa, sinasaktan ng mga asawa, binubugbog, hallelujah, sinasampal. Kumbaga physically, kaya may mga battered wife. Pero by God's grace, ang asawa na ibinigay ng Diyos sa ating kapatid na Lenny ay mapagmahal na asawa. Purihin ang Panginoon. Siyempre, mananampalataya, kaya ipinag-pray ng mabuti. When you pray to the Lord to give you a good spouse, ano sabi ng pinag-aralan natin kanina, nabasa natin, ang mabait na asawa, bigay ng Diyos. Dahil pinag-pray nila ang isa't isa, pinagtagpo sila ng ating Panginoon. Kaya sabi, husbands, love your wives and do not be harsh with them. Purihin ang ating Panginoon. Presbyter, parang baka sabihin ni Brother Hill, panay ako ng ako Baka yung mga husband dito. Presbyter, panay husband na. Paano mga wife? Lahat ng mga wife, magsabi ng praise the Lord! Yan. Pwede ba sabihin, I am a happy and blessed wife. Wow! Oh, sabi niya, hindi parang hindi daw. Kaya isa pa ulit. Purihin ang Panginoon. Those who are truly happy and blessed to have a good husband may shout, I am a happy and blessed wife. I am a happy and blessed wife. Yun, palakpakan natin ang Panginoon. Eh kapag ikaw yung masaya at pinagpalang asawa, ano ang kailangan gawin? Sabi sa Ephesians 5:33, ang bilin ng salita ng Panginoon, wife must respect his husband. Purihin ng Panginoon. Kaya kung paano ang asawang lalaki ay nagmamahal sa asawang babae, ang mga babae, ang sabi ng salita ng Panginoon, the wife must respect her husband. Purihin ng Panginoon. Kaya ang matinding respeto ay ibig ng Diyos ipakita ng asawa sa kanyang esposo. Purihin ng Panginoon. We know that each spouse has a marital duty. Meron din mga conjugal rights ang bawat asawa. At sabi ng salita ng Panginoon, biblical ito, 1 Corinthians chapter 7, verses 3 to 4 ng Amplified Version of the Bible. Alam niyo, ang maganda nang nagbabasa ka sa salita ng Panginoon, parang naririnig mo yung Diyos mismo ang nangungusap sa'yo. And this is how we relate. How we relate the message coming from the Lord. Binabasa natin ang salita ng ating Panginoon. And we praise the name of the Lord because tonight we are receiving abundant message from our God. Purihin ng Panginoon. Ano ang sabi kasi in conclusion ang purpose ng marriage, to reflect God's image together. Kaya hindi pwede yung isa lang ang maka-Diyos. Dapat dalawang maka-Diyos. Sige mo kung yung isa
papayag na yung isa ay pa-impyerno. Dapat pareho